Ang sabi mo, Mami, 2 weeks ka magbabakasyon. Bakit ka umuwi agad? Pangungulit ni Claire sa ina. Nakaupo ito na magkakrus sa mga paa sa ibaba ng kama ng ina. Kasi nga, kailangan ni Henry na bumalik agad dito sa Maynila. Diba na aksidente nga si Tony? Yung drummer nila? Pagbaba nga nila ng domestic airport ay nakabandera sa mga tabloids ang pagkaka-aksidente ni Tony, ang kaibigan ni Henry at drummer ng grupo nito. Iyon ang dahilan ni Chloe sa wala sa oras na pagbabalik nila ni Henry. Sumilip si Aling Nori sa kwarto ng mag-ina. Bakit hindi mo muna hayaang makapagpahinga ang mami mo? Sabi sa apo. Pagod siya sa biyahe. Pagod ka, Mami? Natawa naman si Chloe sa anak. Halika nga uli rito. Niyakap niya ang bata. Saka kaya po ako umuwi agad kasi namimiss kita. Pinupog niya ng halik ang anak. Miss you too, Mami. Malambing na yumakap si Claire sa ina. Mga ilang araw pang natitira sa kanyang 2 linggong bakasyon. Ngunit nag-report na agad si Chloe sa trabaho. Tulad ng dati, kapag may problema siya, trabaho ang napagbabalingan. Pagdating ng gabi pagsayad ng ulo sa unan, tulog na agad siya. Upang pagkaraan lang ng ilang oras ay muli siyang magigising. Hindi na uli siya makakatulog. Magdadalawang linggo na buhat nang dumating siya mula sa Boracay. Mami, kailan pupunta rito si Kuya Henry? Tanong ni Claire sa ina. Busy siya. Sabi niya. Bakit anak? Yun kasing pangako niya sa akin. Bibigyan niya ako ng poster na may signature ng mga kabanda niya. Sabi ni Claire. Mami, kapag tumawag siya sa'yo, ipaalala mo ha? Baka makalimutan niya. Tumango na lang si Chloe. Nakikinig lang si Aling Nori sa usapan ng mag-ina. Matamang inoobserbahan ng anak. Kagagaling lang niya sa bakasyon. Ngunit sa halip na mukhang nakapagpahinga, mukha siyang aburido. May nangyari sa Boracay, hindi ba? Banayad na tanong ni Aling Nori nang sila na lang ng anak sa sala. Kabisado na siya ng ina. Hindi siya makakapagkaila rito. Napabuntong hininga si Chloe. Bakit hindi mo pa sabihin kay Claire ang totoo? Sabi ng ina. Napaangat siya ng muka. Ano hong totoo? Na nagkagalit kayo ni Henry. Split na kayo, hindi ba? Nais matawa ni Chloe sa lengguwahe ng ina. Sa isang banda, mahilig manood ang nanay niya ng mga balitang showbiz. Mabuti nang alam ni Claire ang real score niyo ni Henry. Para naman hindi na umasa ang bata na magkikita pa sila. Alam ko mas bata sa iyo si Henry, Chloe. Pero ang mahalaga, kasundo niya si Claire. Pupwedeng paniwalaan na lang niya ang ina na split na nga sila ni Henry. Ngunit ayaw naman niyang magsinungaling. Nagsinungaling na siya noon. At ayaw na niyang dagdagan pa. Nagkita ho kami ng tatay ni Claire. Pagtatapat ng dalaga. Noong una hindi siya napilit ng mga magulang na ipagtapat kung sino ang ama ni Claire. Pagkaraan ng 5 taon, sa kanya sinabi kung sino ang ama ni Claire. By that time, wala na silang magagawa. Si Aling Nori naman ang nabigla. Sa Boracay? Tumango siya. Alam mong naroon siya? Alam kong taga roon siya pero hindi ko alam na naroon pa rin siya. Nabigla nga rin ho ako nang makita ko siya. Kung alam kong naroon siya, hindi naman ako pupunta roon. Nakilala ka ba niya? Malamig na tanong ni Aling Nori. Noong una, hindi. Aniya, mabilis niyang ipanaliwanag sa ina ang mga pangyayari. Alam ni Henry. Nay, tatay ho ni Henry si Marcos Bautista. Ipinagtapat na niya sa ina ang lahat-lahat. Shock naman si Aling Nori. Anong sabi ni Henry? Kinakabahan si Chloe na sinundan si Henry sa bahay. Inaasahan niya magwawala sa galit ang lalaki. Ngunit haliwas ang nangyari. Kalmante ang binata. Mabilis siyang nagpaliwanag. So you really knew each other in the past? Naaamis pang sabi nito. Well, can't blame you. Pogi naman talaga si Daddy kahit ngayon. Di lalo na noon. Anyway, that's part of the past now. We made some mistakes. Hindi naman tayo mga santo. Maliban syempre kay Tita Cynthia. Napahalakak pa ito sa sariling biro. Kalimutan na natin yon.
and go on with our lives. Napailing si Chloe. Ini-expect ni Henry na magpapatuloy pa rin sila kahit na may naging kahapon sila ng ama nito. Niliwanag niya iyon kay Henry na hindi na sila pupwede. Maging magkaibigan na lang sila. Nasaktan si Henry, alam niya yon. You prefer my old man to me? Hindi makapaniwalang sabi nito. My God, he almost half of your age. 17 years lang ang tanda niya sa akin, Henry. Pagtatama niya. Well, I can't say I blame you. Sabi nito. He is a better catch than me. Malungkot na napatitig siya sa binata. You really believe that, Henry? Akala ko you know me better than that. May pagdaramdam na sabi. I'm sorry, Chloe. Niyakap nito ang dalaga. Marahan itong itinulak ni Chloe. Kung hindi ka pa uuwi, kaya kong umuwing mag-isa. Sabi niya. Okay, mag-impake ka na. Sabi nito. Hindi na sila nagpaalam nang umalis. Ngunit naroroon si Marcos nang dalhin ni Mang Ador sa sasakyan ng kanilang mga bags. Hindi man lang ito kumibo o nagsalita. Pagbaba nila sa airport, ginulat sila ng balita na naaksidente si Tony, ang kaibigan ni Henry at drummer ng grupo. Isinakay lang siya ni Henry sa taxi. Tumuloy ito sa ospital. Ginawa niyang excuse ang pagkakaaksidente ni Tony na dahilan ng maaga nilang pagbabalik ni Henry mula sa bakasyon. Hindi man lang ba na-curious si Marcos tungkol sa'yo? Anong ibig niyong sabihin? Tsak nabanggit ni Henry ang tungkol sa anak mo. Oho, aniya. Pero pinaniwala ko siya na anak ko si Claire sa ibang lalaki. At si Henry? Ewan ko, maaring napagtagni-tagninan niya ang lahat. Aniya, paano ngayon? Tanong ni Aling Nori. Akin ho si Claire. Hindi ako papayag na kunin siya ng kahit na sino. Mariing sabi ni Chloe. Matagal na napatitig si Aling Nori sa anak. Malaki ang inihulog ng katawan niya. Buntis ka ba? Nabigla siya sa tanong ng ina. Hindi ho. Mabilis niyang pagtutuwid. Nais ko lang makatiyak. Sabi ni Aling Nori. Inay, minsan na ho akong nagkamali. Hindi ko na ho uulitin yon. Tama na si Claire. Mabuti kung gayon. Sabi ng kanyang ina. Sabado, nagyaya si Claire sa SM. Tayo na lang, Claire. Hayaan mo nang makapagpahinga ang mami mo. Sabi ni Aling Nori. Mami, sale daw ang Barbie doll. Bili tayo? Ungot pa ng anak sa kanya. Kayo na lang ng lola ang bumili. Binigyan niya ng pera ang maglola. Sa halip na magpahinga, sinamantala niya ang pagkakataon na maglinis ng bahay. Pagkatapos niyang maglinis saka siya naligo. Kasalukuyan siyang naliligo sa banyo nang tumunog ang doorbell. Maaga pa para bumalik ang maglola. Wala pang isang oras na nakakaalis ang mga ito. Lalong wala naman siyang inaasahang bisita. Hinayaan lang niya kung sino man na nagdo-doorbell. Akala'y salesman lang na nagbebenta ng kung ano-ano. Itinuloy niya ang paliligo. Ngunit makulit ang tumatawag. Panay ang pindot sa doorbell. Alam marahil na may tao sa bahay. Napilitan tuloy siyang tapusin agad ang paliligo. Nagsuot ng bathrobe at tinungo ang pinto. Ano yon? Tanong niya habang binubuksan ang pinto. Ganoon na lang ang gulat niya nang mapagbuksan si Marcos. Mabilis na isasara sana niya ang pinto. Ngunit mas mabilis si Marcos. Naitulak na nito ang pinto at nakapasok. Anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong niya. Pinuntahan kita sa hotel, pero ang sabi off mo raw. Kung si Henry ang hinahanap mo, wala rito ang anak mo. Aniya, hinigpitan niya ang tali ng suot na bathrobe. Alam ko kung nasan si Henry. Hindi siya ang sadya ko, kundi ikaw. Nabigla siya. Chloe, gusto kitang makita, makausap. Hindi siya kumibo. Ibang naging interpretasyon ni Marcos sa pananahimik niya. I'm sorry. Naabala kita. Akala ko gusto mo rin akong makita. Isang buwan na ang nakakaraan buhat nang huli silang magkita. Tulad niya, malaki rin ang inihulog ng katawan ni Marcos. He looked thinner at mababanaag ang matinding lungkot sa mga mata nito. She had seen that look before.
10 years ago. Only this time, alam niya, siya ang nagdulot niyon. Tumalikod na si Marcus. Laglag ang mga balikat na tinungo ang pinto. Nasundan ito ng tingin ni Chloe. Kung aalis si Marcus, tsak hindi na niya ito makikita kailanman. Marcus? Mahinang tawag ng dalaga bago ito tuluyang makalabas ng pinto. Napatigil sa paghakbang ang lalaki, ngunit hindi ito lumingon. Nakuyom ni Chloe ng mahigpit ang mga palad, ngunit hindi rin napigilan iyon. Hinawakan niya sa may balakang ang lalaki upang pigilan ito sa pag-alis. Naramdaman niya ang bahagyang panginginig nito. Gumapang yun sa kanyang kamay patungo sa buong katawan. Napapikit siya. Tuluyan niya na itong niyakap sa bewang. Marcus, sabi niya. Nalaglagan luha sa mga mata. Hinalikan niya ito sa gulugod. Isinandig ang pisngi sa likod nito. Nabasa ng luha niya ang t-shirt ng lalaki. Pumihit naman si Marcus. Ikinulong siya sa mga bisig nito. Marcus, sambit nito sa bahagyang nanginginig na boses. Bigla siya nitong niyakap. Chloe. God, how I miss you. Wika nito. Nag-angat ito ng muka. Ikinulong sa dalawang palad ang kanyang mga pisngi. This last few weeks, para akong mababaliw sa pag-iisip sa iyo, Chloe. I have to see you again. To touch you again. Dahan-dahang bumaba ang muka nito sa muka niya. At buong alab na inangkin ang kanyang mga labi. It had been 10 years since a man made her feel like this. Buong pananabik ding tinugon ni Chloe ang mga labi ng lalaki. After Marcus, nakipag-date din siya sa ibang lalaki. But her experience had made her cautious. Hindi na siya uli nagkaroon ng seryosong relasyon, kahit kay Henry. She treated Henry more as a friend than a boyfriend. Nahalikan na rin siya ni Henry sa mga labi. But he never made her feel like this. She never let him get this far. At si Henry, sanay na nakukuha ang lahat ng gusto. Kaya habang tumatanggi siya, hanggang hindi siya nakukuha nito, tila mas nagiging porsigido siya na makuha ng binata. Malaki ang pagkakaiba ng halik ni Henry sa halik ni Marcus. Henry never made her feel weak on the knees. Napakapit siya ng husto sa bewang ni Marcus. Kundi mabubuwal siya, dahil parang nasa tubig ng kanyang mga tuhod. Isang mahinang protesta ang pinakawalan niya nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Ngunit kailangan na nila parehong sumanghap ng hangin. Chloe, wika ni Marcus. Hinalikan nito ang basang buhok niya, ang noo, ang tungki ng ilong, at ang baba niya, at bumaba pa iyon. Hinawi nito ang suot niyang roba. Inihantad ang kanyang balikat. He planted tiny kisses on her shoulder. Nang dumako ang kamay nito sa kanyang bewang upang alisin ang pagkakabuhol ng tali sa kanyang roba, ay bahagya siyang natauhan. Ang pinto, paalala niya. Bahagyang nakaawang ang pinto. Mabilis naman na inilak iyon ni Marcus. Muli siyang niyakap at hinalikan. Muling dumako ang kamay nito sa mga sash ng kanyang bathrobe. Walang pagmamadaling kinalag iyon. Nang maalis iyon sa pagkakabuhol, bahagya itong lumayo. Parang nagbubukas ito ng isang espesyal na regalo. Dahan-dahang hinawi ang magkabilang side ng kanyang bathrobe. She was wearing nothing inside her robe, and she felt shy. Otomatikong napag-cruise ang mga braso, ngunit pinigilan siya ni Marcus. Don't be shy, love. Sabi nito, I want to see you. All of you, again. How could she deny him that? Nalaglag sa may paanan ng kanyang roba. God, you're still as beautiful as I remember. Sambit nito. Ganoong-ganoon din ang ekspresyon nito nang makita ang katawan niya 10 years ago. Muling inangkin ni Marcus ang kanyang mga labi. Sabay buhat sa kanya at dinala siya sa silid. Iisa naman ang kwarto ng kanilang bahay. Ang kwarto ay sa kanila ni Claire. Tig-isa sila ng maliit na kama. Noong nabubuhay pa ang tatay niya, sa sala natutulog ang mga magulang. May sofa bed silang kahoy. Inilalatag nila iyon sa gabi at ginagawang higaan. Sa araw nakatiklop iyon at upuan nila. Nang mawala ang tatay niya, gumawa na sila ng maliit na kwarto para sa ina sa may kainan. Nilagyan lang nila iyon ng kortina. Parang kabisado ni Marcus kung saan ang kama niya. Maingat siyang inihiga roon.
Pagkaway tumayo ito at nagsimulang alisin ang sariling damit. She looked at first, and then she felt shy again. Pumikit siya. "Chloe, look at me." Hiling ni Marcos. Sa kabila ng mga taon, nanatiling magandang pangangatawan ni Marcos. Buong paghangang napatitig siya rito. Mas maganda pala kapag maliit ang kama. Nakangiting bulong nito. Muli nitong inangkin ang kanyang mga labi. Bawat isa sa kanila ay dinadama ang init ng bawat isa. Hanggang sa marating nila ang sukdulan. Sabay silang sumayaw sa musika na sila lamang ang nakakaalam. Pagkaraan ng mahaba-habang sandali, dahan-dahang nagbukas sa mga mata ni Chloe. Hupa na ang init ng damdamin. Ngunit ayaw pa niyang bumaba sa lupa. Higit sa lahat, ayaw niyang mag-isip. Ayaw niyang isipin kung ano ang dahilan at sumunod si Marco sa Maynila. O pag-isipan ang tungkol sa hinaharap, base sa nakaraang pagkakamali. She wanted to live in the present. She wanted to hold this moment as long as she could. Ang magkunwaring mahal siya ni Marcos. Without any string attached. Itinuon ni Marcos ang mga siko sa magkabilang gilid ng ulo niya. Bahagya itong lumayo para makita ang mukha niya. Masuyong hinaplos nito ng buko ng daliri ang pisngi niya. "It's been so long, isn't it?" Masuyong tanong nito. Napatingin siya rito. "Since you had another man in your life." Napakunot noo siya. Nasa alapaap pa ang kanyang diwa. Hindi agad rumihistro sa utak ang sinasabi ni Marcos. Ano kaya ang ibig sabihin ni Marcos? May pag-asa pa ba na magkaroon ng karugtungang kwento ng pag-iibigan ni na Marcos at Chloe? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.